Kaugnay naman po sa pagbubukas muli ng voter registration ng COMELEC para sa 2025 midterm elections, makakausap po natin si Commission on Elections Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Chairman Garcia. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po, Ma'am Maris, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Simulan ko na po, kumustahin ko lang po yung kick-off ng voter registration dyan sa Kalayaan Islands. Kumusta po ang naging biyahe niyo papunta riyan? Maraming salamat po, Ma'am Maris. Tama po kayo. Ngayong araw na to, dineklara natin na pambansang araw ng botanteng Pilipino at dahil ito ang pagsisimula ng ating voter registration. Sa kasalukuyan po, bukas na po yung lahat ng mga opisina ng local COMELEC natin upang tumanggap ng application for registration. In fact, para naman po maipakita natin na kaya nating mapuntahan ang lahat at kahit saan parte ng ating bansa. Ngayong araw na to, katulad po na inyo nabanggit, ang inyong pong lingkod kasama ng ibang opisyal ng Commission on Elections ay pupunta po dito sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands po. At ito po ay bilang pagsisimula ng ating voter registration. Meron din po tayong gagawin na satellite and registration anywhere dyan sa may bandang Baclaran, sa mismo simbahan. At meron din po tayo dyan sa ating po sa COMELEC sa main office. Pero yung mga gusto pong magparehistro, gusto pong magpa-transfer ng registration o magpapalit ng kahit anong datos sa kanilang registration, pwede po nilang gawin yan sa aming mga local COMELEC at meron din po tayo 166 participating malls nationwide. Chairman, wala naman pong naging aberya kayong naranasan papunta dyan sa Kalayaan Islands? Actually po, Ma'am Maris, papunta pa lang kami, pasakay pa lamang tayo sa military plane at yun nga po, mamaya ay meron pong mga ilan na magpaparehistro ng mga kababayan natin doon sa Pag-asa Island. At gusto natin i-highlight kahit sa mga bandang lugar ng Tawi-Tawi, Basilan at saka Sulu ay pupuntahan natin upang mainganyo natin ang mahigit 3 milyon ng mga botanteng gusto natin maiparehistro mula February 12 hanggang September 30. So tama po, 3 milyon yung inaasahan nating madaragdag sa mga bagong mga botante na magre-rehistro? Tama po, Ma'am Maris. At yung pong 3 milyon na yan ay estimate projection lamang natin dito sa ating bansa. Kung subalit meron pa po tayong mga Pilipinos abroad na inaasahan natin mas dadami magpaparehistro sapagkat for the first time ay gusto natin maulit na tayo po magpapa-internet voting sa ating mga kababayan abroad. Dahil po first day po ngayon sa pagpaparehistro, ano po yung mga pinakababantayan ng COMELEC? Siyempre po, babantayan natin yung mga double or multiple registered voters. At the same time, yung mga gumagamit ng mga company ID, hindi na po kasi namin yan, Ma'am Maris, papayagan. Meron po kasi tayo na-discover ng mga nakaraang registration na ginagamit yung mga company IDs upang magparehistro kahit hindi naman taga doon talaga sa lugar yung mga nagpaparehistrong botante. At the same time, mamonitor po natin mabuti yung registration natin dyan sa Bangsamoro sapagkat for the first time, meron po tayong eleksyon para sa Bangsamoro Parliament ngayong darating na 2025. Chairman, bukod po doon sa binanggit niyo doon sa company ID, ano pa yung mga pagbabago sa sistema ng pagre-rehistro ngayon? Ma'am Maris, hindi na po kakailanganin mag-fill up ng mga kababayan natin ng ng napakadaming pahina ng application for registration. Ngayon po, isang pahina na lamang ang kanilang i-accomplish. At the same time, siyempre, meron tayong registration anywhere program. Ibig sabihin, kahit nasaan kayo, basta meron sa isang mall na registration anywhere, kung kayo ay gusto magparehistro sa probinsya, pwede po namin kayo marehistro dito sa Metro Manila o ganun din yung mga taga-probinsya. Pwede kayo maparehistro sa kahit saang parte ng ating bansa. So, Kami na po ang magpaprocess ng inyong application. Madali na po, tama po. Nakapag-desisyon na po ba ang COMELEC kung ibabalik yung voters ID? Opo, kami po mag-uusap ngayong darating ng Miyerkules sapagkat gusto muna natin, Ma'am Maris, kung magbabalik tayo ng voters ID sa ating mga kababayan abroad muna kasi hindi sila ganun kadami. Hanggang sa susunod, ay at saka naman tayo magpapa-issue ng mga voters ID para sa ating mga kababayan dito naman sa Pilipinas. Of course, depende sa budget na mabibigay sa atin ng Kongreso. At Chairman, itutuloy pa rin po ba ng COMELEC yung planong pag-void sa buong listahan ng mga botante sa bansa? Ipagpupursigihan po natin yan, Ma'am Maris. Ipapakiusap natin sa Kongreso na kung pwede, kung kakayanin sa 2026, baka pwede natin i-anal ang buong list of voters, magparehistro tayo kahit 2 buwan upang masigurado natin na napakaayos, napakalinis ng ating mga listahan pagdating sa 2028 na presidential and vice presidential election. Alright, maraming salamat po. Napakaklaro. COMELEC Chairman George Garcia, magandang umaga po at ingat po kayo papuntang Kalayaan Islands. Magandang umaga po, maraming salamat po.
Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.